Mula sa sentrong pambalitaan ng balita sa magandang umaga, narito ang inyong mga tagapagbalita. Jericho Valencia, Charlotte Bantoto, at Ronald Magdaong. Magandang umaga mga kaagahan. Narito ang ilang minutong pagbabalita mula sa Balita sa Magandang Umaga. At sa ulo ng mga balita, oposisyon hindi kampante sa mga isisiwalat ni Napoles. Isinulong na buwan ng sweldo ng isang senador nilakihan sa 500,000. Million People March 2 target ang mayayaman sa Makati. Balita sa ibang bansa, pang-hostage sa Algeria, 30 patay. Lagay ng trapiko sa isinasagawang pagsasaayos na MacArthur Highway sa May Kawayan, Bulacan, ipapakita sa atin ng kaagahang si Joan Carbajal. Balitang pangpalakasan, ihahatid sa atin ng kaagahang si Denise Clarin. Pumunta ang ating kaagahang si Christopher Hasmin sa Palawan para ipakita sa atin ang mga magagandang pasyalan sa nasabing isla. Bagong tayong gusaling Valenzuela City Jail, ipapasilip sa atin ng kaagahang si Aisel Alag. At ang eksklusibo at ang kauna-unahang panayam ng kaagahang si Eliza Ferrer sa isa nating hinahangaang artista na si Laura Clarin, mapapanood na. Kabadong oposisyon na mauuwi sa conviction o mapaparusahan si Janet Lim Napoles sa pork barrel scam dahil hanggang ngayon ay wala pang naisasampang kaso sa mga mambabatas na napunta sa kanyang grupo. Sa ginawang press conference noong Setyembre 4, nagpahayag ng pagkainip si Minority Floor Leader Ronaldo Zamora dahil hindi pa nasasampahan ng kaso si Napoles. Ipaniliwanag ni Zamora na kaya nakakulong si Janet Lim Napoles ay hindi dahil sa issue ng pork barrel scam, kundi sa kaso ng kidnapping at serious illegal detention lamang. Ayon din sa mambabatas, bagamat hawak na ng mga otoridad si Napoles, ay hindi pa rin kontento ang mga ito dahil hanggang ngayon ay wala pang naisasampang kaso tungkol sa pork barrel scam. Sinabi ni Senadora Mariam Defensor Santiago na marami ang pinagkukunan ng pera ang mga mambabatas lalong-lalo na ang mga senador. Kaya dapat ay magkaroon na lamang umano ng tig 500,000 piso ang buwan ng sweldo ang mga ito. Sa ilalim ng batas sa salary standardization ay nakapag-uwi lamang sila ng tig 60,000 pesos sa orihinal na 90,000 pesos. Kaya kung gawing 500,000 pesos ang kanyang isusulong ay may malinaw na tig 200,000 pesos ang take-home pay ng bawat mambabatas. Sa umiiral na sistema ng paglalaan ng pondo sa mga bawat senador at sa komite ng mga ito, sinabi pa ni Santiago na maging sila ay nalilito rin. Nais hikayatin ng mga organizer ng Million People March ang mga mayayamang kabilang sa upper class sa muling pagtitipon kontra pork barrel system na gagawin sa Ayala Avenue sa Makati. Uumpisahan ang kilos protesta dakong alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa October 4, Biyernes. Anila, nais nilang maliwanagan ang publiko at huwag magpadala sa pabago-bagong pangalan ng pork barrel. Ayon sa isang organizer, dapat mapanagot lahat ng sangkot sa maling paggamit ng kaban ng bayan, hindi lamang ang oposisyon. Balita sa ibang bansa, ihahatid sa atin ni Aya P. Sinasabing umabot na sa 30 manggagawa ang namatay sa pang-hostage ng Islamic militant group sa Algeria. Ayon sa Reuters, 11 Islamic militant ang napatay matapos maglunsad ng rescue operation ang Algerian Military Forces upang mapalaya ang mga dayuhan at daan-daang Algerians na nagtatrabaho sa isang gas facility sa Amenas, Algeria. Kabilang sa mga nasawi ang 2 Japanese, 2 Briton at 1 Pranses, habang 8 naman ang Algerians. Nagugat ang pang-hostage sa hangarin ng nagpakilalang Battalion of Blood na maisatinig ang kanilang kahilingan na magwakas na ang French military campaign sa Mali
kung saan may isinasagawang opensiba laban sa mga rebelde ang French at paratroopers at Marines. Nasa may kawayan, Bulacan ang ating kaagahang si Joan Carvajal. Joan, kumusta na ang lagay ng traffic dyan? Charlotte, narito tayo ngayon sa kahabaan ng MacArthur Highway sa may parteng Pandayan, may Kawayan, Bulacan. Kung saan kasalukuyang at puspusang isinasagawang pagsasaayos ng kalsadang ito, may tuturing pinakauna at isa sa pinakamahabang kalsada sa Pilipinas. Sa kasalukuyan nga ay talagang mabilisan na pagsasaayos dito. At makikita nga ang napakalaking itinaas ng kalsadang ito mula sa dati nitong level. Ito ay sa kadahilanan na lubang napakababa at napakadaling bahain nito kapag tag-ulan. Matatandaan nagkaroon ng mataas na pagbaha dito noong kasagsagan ng habagat noong nakarang buwan ng Agosto na nagresulta para hindi makadaan maliliit na sasakyan. Kaya ginagawa ngayon ng DPWH na ganito kataas ang kalsadang ito upang hindi na ito muling makadulot ng problema sa mga motorista tuwing tag-ulan. Joan Carvajal, nag-uulat mula sa may Pandayan, may Kawayan, Bulacan. Maraming salamat, Joan Carvajal, mula sa May Kawayan, Bulacan. Samantala, balitang pampalakasan, iaatid sa atin ang ating kaagahan na si Denise Clarin. Sa ganap na alas 3:30 ng hapon, sisimula ng Best of 3 Championship Series sa pagitan ng Lasal at UST na gagawin sa Smart Araneta Coliseum. Ang Archers ang siyang pinakamainit na koponan mula sa second round at nakapagtala ng 9 na sunod na panalo, tampok ang 71-68 tagumpay sa FEU sa Final Four para pumasok sa finals. Sa kabilang banda, ang Tigers ay gumawa ng kasaysayan sa liga nang hinirang nakauna-unahang kupunan na pumasok sa championship round bilang number 4 team sa Final Four. Kasasabikan ang matchup ng magkapatid na sina Jeron at Jeric Teng, lalo pat ito ang una at huling pagkakataon na magtutuos ang dalawa sa finals. Si Teng ay nasa huling taon ng paglalaro sa liga, kaya't gagawin niya ang lahat ng pamamaraan para tulungan ng Tigers na manalo at maisuot ang championship ring bago siya lumipat ng ibang liga. Ang papala rin sa larong ito ay magkakaroon ng pagkakataon na ibulsa ang titulo sa Sabado sa Game 2 sa Big Dome. Kapag nakapagtabla ang serye, ang deciding Game 3 ay gagawin sa October 12 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Maraming salamat, kaagahang Denise Clarin. Ipapamalas naman sa atin ni Christopher Hasmin ang kagandahan ng Isla ng Palawan. Magandang umaga mga kaagahan, tayo ay nagpunta sa Puerto Princesa para masilayan ng gagandahang tanawin na makikita sa Isla ng Palawan. Ang Palawan ay pulong lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Mimaropa sa Luzon. Lungsod Puerto Princesa ang kabisera nito. Ang mga pulo ng Palawan ay mula Mindoro hanggang Borneo sa Timog Kanluran. Ito ay nasa pagitan ng dagat Timog China sa Hilagang Kanluran at dagat Sulu sa Timog Silangan. Ang Palawan ay hango sa pulong Palawan na siyang pinakamalaking pulo sa lalawigang ito. Magandang umaga sa inyo mga kaagahan. Nandito tayo ngayon sa Puerto Princesa, Palawan upang i-explore itong napakagandang lugar sa Pilipinas. At susubukan din natin puntahan yung isa sa mga pinakasikat na lugar kahit sa ibang bansa, yung underground river. Kaya tara, samahan nyo. First stop, Butterfly Eco Garden and Tribal Village. Tingnan natin kung ano meron dito sa loob. Makikita dito ang Palawan peacocks, mga batang buwaya, mga nagliliparang paru-paro, mga iba't ibang halaman, mga insekto kagaya ng Asian forest scorpion na isa sa pinakamalalaking uri ng scorpions, stag beetle, ito yung parang malalaking salagubang na may malalaking mga sungay, stick insects, at millipedes. Meron din dito yung bear cat, kung tawagin, isang uri ng mammal na sa kasamaang palad ay kasama na sa threatened species. May iba't ibang mga reptiles din dito kagaya ng tuko o yung toke gecko, at green-crested lizard na parang maliliit na iguana. Next stop, Crocodile Farm. Tingnan natin kung anong meron dito. Ito, sinasabi nila si Rio daw ito.
Nahuli daw siya mga 1970s sa southern part ng Palawan. Hinuli siya kasi sinasabi nila may kinain daw siyang tao, mangingisda yata, na kalahati na lang yung na-recover nila. Yung lower part ng katawan yung nakain niya. Ito yung skeleton niya sa baba, yung balat, ayan, nasa taas. Sinasabi nila na 60 years old na daw to nung namatay. Namatay daw sa stress. Ayan, 17.6 feet ang haba niya. So bago natin nakilala si Lolong, ito yung pinakamalaking buwaya na natagpuan sa Pilipinas, sa Palawan ito. Yung part nung crocodile farm na kung saan nila hinahatch yung mga baby crocodiles. Tingnan natin. Siguro tansya ko dito mga 2 feet ang isa. Ito yung area ng mga adult crocodiles. So tingnan natin sila. Ito ang laki niya. Tansya ko mga nasa mga 15 feet siguro to. At kayang-kayang kumain ng tao nito. Itong isa yung pinakamalaki yata. Siguro mga 15 feet mahigit din o 17 feet. Siguro kung may mahuhulog dito, delikado rin. Nagulat ako nung nakita ko ito. Isang restaurant na nagsuserve ng crocodile sisig. Nung una akala ko bawal kainin yung mga buwaya. Pero dito sa Palawan, isa ito sa pinakasikat na pagkain. Next stop, Baker's Hill. Let's go. Ito ang Baker's Hill. Dito makakabili ng masasarap na hopya, pastries, mani, cakes at iba pa. Nagre-range ang presyo ng bilihin dito simula 40 hanggang 150 pesos. Next stop, Underground River. Ito, kailangan nating mag-motorboat ng mga 10 to 15 minutes bago makarating sa isla. Ito ang Philippine macaque, isang uri ng old world monkey. Nagkalat sila dito sa pag-alagala lang dito sa shore kung saan matatagpuan yung underground river. Ito ang bangka na sasakyan ng mga papasok sa underground river. Ang buong kahabaan ng kuwebang ito ay mahigit 8 kilometro pero hanggang 1.5 kilometers lang ang pwedeng pasukin ng mga turista. Ito ay dahil sa kinakailangan na ng advanced equipment para masuyod yung kabuuan ng kuweba. Kasi may mga parte dito na kinakailangan mong lakarin, akyatin, at may mga parte rin na sobrang dilim at wala ng supply ng oxygen. Ang Palawan Underground River ay kilala rin sa pangalang St. Paul's Subterranean River National Park. Una itong naisulat ng Amerikanong zoologist na si Dean Worcester noong 1887. Kasama ito sa New 7 Wonders of Nature. Walang ranking sa kategoryang ito. Hindi kamukha nung 8 Wonders of the World na may ranking ito, wala. Dito sa bahaging ito makikita ang stalactite na mukhang ulo ng T-Rex na nakayuko. Stalactites ang mga rock formations na galing sa kisame ng mga kuweba paibaba. Stalagmites naman kapag yung mga bato ay galing sa sahig ng kuweba at pataas sila na-form. Sa bahaging ito naman makikita yung tinatawag nilang The Cathedral. Ito ay isang malawak na bahagi sa loob ng kuweba na aakalain mong katedral nga. May mataas na kisame ito. Makikita dito ang tila ba imahe na kahawig ng imahe ng Birheng Maria. Sa gitna nito ay merong stalagmite na mistulang isang higanteng kandila na nakatayo at para siyang natutunaw na kandila talaga. Dito naman sa bahaging ito ng The Chapel sa loob ng kuweba, makikita ang mistulang malaking kabayo na may pakpak. Sa dilim sa kuha kasi sa loob ng kuweba, hindi masyadong maaaninag, pero kung ikaw mismo yung nasa loob, lahat ng imaheng makikita mo dito, aakalain mong hinulma talaga kasi kamukhang kamukha talaga. Dito sa kahabaan ng ilog na ito, may mga iba't ibang imahe na may kukumpara mo sa mga rock formations. Meron ditong mistula cacao fruit, yung ginagawang chocolate. Merong parang higanting mais. Meron parang higanting kabute. Meron dito
parang imahe ni Jesus Christ na andun yung kitang-kita mo yung muka, may ilong, may balbas. Sabi nga nila yung parang luha daw na tumutulo, dati wala, ngayon meron. So talagang pag ikaw yung nakakita mismo, akalain mo talagang sinadyang ukitin yung mga yun, kamukhang-kamukha talaga. Nahahati ang Palawan sa 23 munisipalidad at isang lungsod. Kabilang sa mga munisipalidad ng Palawan ang Abutan, Agutaya, Araceli, Balabac, Bataraza, Brooks Point, Busuanga, Cagayancillo, Coron, Culion, Dumaran, El Nido, Kalayaan, Lipanakan, Magsaysay, Nara, Quezon, Rizal, Rojas, San Vicente, Sofronio, Española at Taytay. Puerto Princesa ang nag-iisang lungsod nito. Bagong tayong gusali ng Valenzuela City Jail, ipapasilip sa atin ng ating kaagahang si Aisel Alag. Construction is just one aspect of transformation. But what is more important is the transformation of the heart. Ito ang eksaktong mga salita ni dating Mayor Sherwin T. Gatchalian ng lungsod ng Valenzuela sa inaugurasyon ng bagong gusali ng bilangguan